pagsulong sa kinabukasan na katuon para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na yung normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Muslim, Christian, katutubo, isang hanggarin san patubo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na yung normal, online learning at modular. Di na kailangan mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong Isang mundo. alang-alang natin ang ating kaligtasan sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangad palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat, sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na yung normal, online learning at modular. Di na kailangan ng face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Maayong adlaw sa mga pinalangga ko nga mga ginikanan kag sa mga kabataan. Ginaabi-abi ko kamo sa sini nga orientation bago magbukas ang klase sa Oktubre 5, 2020. Hindi malipod sa inyo na hindi na ini amo ang kinaanda naton nga buluhaton na hanungod sa pag-eskwela sang aton mga kabataan. Bangod sang pandemya nga aton ginapangatubang, way sapayan sa mga pagbag-o sang aton mga sistema, padayon sa gihapon ang pag-eskwela sang aton mga kabataan. Para sa aton mga kabataan, malipayon nga pagbalik sa new normal nga sistema. Sa Learning Continuity Plan sa Department of Education,
may ara ginatawag nga learning delivery modality. Modular, printed or digital, online distance learning, TV and radio-based instruction. Sa mga LDM nga gina-offer sang Domingo Lacson National High School, ang napili sang inyong mga kabataan amo ang online distance learning. Bisan ginpaiway anay ang pagkadto sa mga kabataan sa eskwelahan, padayon sa gihapon nga nagatrabaho ang aton mga DepEd personnel, ilabi na gid ang mga administrator sang Domingo Lacson National High School sa idalom sang amon mabuot kag mapisan nga principal Mrs. Josette S. Terura, upod sang iya mga academic department heads sa Filipino, Mrs. Jennifer Tubola. Sa English, ang OIC amo si Mrs. Annalie V. Tiapon. Sa Math, si Mr. Harney P. Tabuada, Head Teacher 4. Sa Science, ang OIC si Mr. Oswald P. Acevedo. Sa Araling Panlipunan, ang bago nga department heads si Mr. Ariel Sablaon. Sa MAPI, OIC man si Mrs. Roslyn Orbon Nipay. Sa TLE, si Mrs. Argeline U. Liema. Kag sa ASP, ang bago nga department head amo si Mr. Silito Sormaco. Kagyari naman ang inyong mga batikan, mga mabuot kag nagapulaw bugtaw sa pagpreparar para sa inyong mga kabataan. Una, ang gwapuhon, istrikto kung tulokon, pero mabuot nga section counselor sang grade 10 Diamond. Ang inyo kubos nga alagad, Mr. Oliver Toquero Ababa. Ako amuman ang math teacher sang inyo mga kabataan. Masunod, amo ang maanyag kag mapisan nga class advisor sang grade 10. Siya amuman ang MAPI teacher sang inyo mga kabataan, Mrs. Lizelle Joy Garay. Si Miss April Rossi Nangkel, ang anay Filipino teacher sang pag-action research sang inyong mga kabataan, siya ang co-advisor or co-class advisor sang grade 10. Kagyari na ang iban pa nila nga mga manunudlo, mga maestro kag maestra. Sa English, Mrs. Annalie V. Tiapon. Sa Science, Mr. Michael John Marabillo. Filipino, Mrs. Mary Grace Arsinia Rodriguez. Sa Araling Panlipunan, Miss Ermaline Retirado. Sa ESP, Mr. Johnny L. Birao. Yariman ang mga TLE teachers ang inyong mga kabataan depende sa ila specialization. Sa cookery, ang kapikas ang inyong alagad, Mrs. Jeremy S. Ababa. Dressmaking, Mrs. Roslyn Leria. Sa electronics, Mr. Catalino Valderrama Sr. Sa electricity, Jose Winston Leria. Kag sa ICT, Mrs. Eden C. Vallejo. Yariman ang mga maestra nila sa TLE. Kung wellness massage ang ginpili sa inyong estudyante, yari si Mrs. Mary Grace C. Maglasang. Sa fish processing, Maisel L. Buhos. Sa carpentry, Mr. Leonardo V. Torreblanca Jr. Sa plumbing, Mr. Crister Espinosa. Kag sa caregiving, Mrs. Pamela T. Manayon. Kagyari ang schedule sang inyong mga kabataan sa online class. Magasugod ang klase alas 8 sang aga, apang pangabay ng inyong kabataan kinahanglan nga magbugtaw
sa oras nga wala pa magsugod ang klase, agod nga makapreparar sa ila kaugalingon. Una, ang pagpaligo kag pagpamahaw. Ag antisina, importante ng aton mga kabataan himo sang ginatawag nga physical fitness activity kon aga. Ang ila first period amo ang math kag ang ila maestro ang inyo alagad Mr. Abab. Ang second period alas 9 tubtob alas 10 si Mrs. Rodriguez ang ila Filipino. Alas 10 tubtob alas 11 English si Mrs. Chapon. Kag alas 11 tubtob alas 12 ang ila nga ESP o kon values teacher si Mr. Birao. Kag sa tapos paniaga alauna tubtob alas 2 MAPI si Mrs. Garay. Kag alas 2 tubtob alas 3 TLE. Alas 3 tubtob alas 4 Araling Panlipunan si Miss Retirado. Kag alas 4 tubtob alas 5 Science under kay Mr. Marabillo. Ang inyong mga kabataan padalaan kada semana sang Learners Weekly Home Learning Plan. Ano bala ini ang Learners Weekly Home Learning Plan? Isa ini ka bag-o nga sistema nga buhat sang aton as Department of Education agud nga mamonitor ang kada adlaw nga activities sang inyong mga kabataan agud nga magiyahan sila kung ano ang ila dapat nga pagabuhaton. Kag agud mahibal-an sang mga ila mga manunudlo kung diin kutob ang ila nga nahimo sa ila kada subject. So ang part sa sining Learners Weekly Home Learning Plan, makita dira ang ila self-learning module code number. So ang self-learning module code number lain-lain ina sa kada estudyante sa kada seksyon. So halimbawa, makita dira ang grade 10 Diamond. So ang first nga estudyante 01, ang second nga estudyante 02. Apang ining self-learning module code number, applicable lamang ini sa mga printed modular. Kay ginapadalaan sila sang printed modular self-learning modules kada semana. Kag agud nga mas hapos ang pag-track sa mga modules nga ginapadala sa inyong mga kabataan kag pagpabalik sa eskwelahan, amo ina nga mayara sa ginatawag na code number. Sa self-learning module, makita dira ang ngalan sa inyong kabataan o ngalan sa inyong bata, ang grade and section, kung ano nga quarter. So ining example ta quarter 1, week 1, una nga semana, magasugod ina sa ang printed modular, magasugod sila sa 9 tubtob sa 15. Bangod magapanagtag sang self-learning modules sa Huwebes nga adlaw, Oktubre 8, 2020. So ang inyong mga kabataan tudluan kung paano i-fill up ang ini nga Learners Weekly Home Learning Plan. Ang sa column number 1, mga subjects. So makita dira ang mga subjects sa inyong mga kabataan. Kagyara man ang mga pangalan sang ilang mga maestra kag maestro. Sa row number 2, ara dira ang isa ka pamangkot. How many learning tasks and outputs am I expected to accomplish for the week? So, buot silingon, isulat dira kung pila ka learning tasks ang kinahanglan nga matapos sang inyong kabataan sa kada subject. Halimbawa sa math, may ara 5 ka learning tasks.
So ano yung mga learning tasks? Yara dira sa row number 3. What outputs am I expected to accomplish for the week? So dira sulat na dira o gin-type na nga daan sang inyo mga maestra. So ang nagapreparar sini sa kada subject, ang ilaman nga mga maestra sa kada subject, kag dayon ipasa nila sa akon ang ilang weekly home learning plan sa kada subject, kag ako naman ang naga-encode o ko naga-copy paste sa mga gina-forward nila nga mga weekly home learning plan sa Messenger, kag i-copy paste ko diri sa ila kada subject kung ano ang ilang learning task. So dira na siya nakabutang sa row number 3 kung ano ang ilang kinahanglan nga tapuson sa bilog nga semana. Sa row number 4, in which part of the SLM do I need support from my teacher? So dire ang inyo na ni mga kabataan ang masulat. So kung nagapamati ang inyo dira mga kabataan, sila na ni dire ang masulat. Isulat nila dire ang mga parts o kung bahin sang self-learning module na hindi nila maintindihan. Kung ano ang mga activities nga hindi nila maintindihan na kinahanglan nila support o kung explanation halin sa ila mga maestro kag maestra o kung manunudlo. So ini siya ang self-learning module sa printed modular ginapadala ini upod sa ilang SLM nakasulod ina sa envelope. Pero sa online class ipadala ini namon paagi sa Messenger o kung sa Facebook page, sa Facebook group page, agud nga i-download nila. So kung ma-download ini nila kagyara na sa ilang mga gadgets sa cellphone, dira na nila i-edit, dira sila pwede maka-type sang ila kinahanglanon nga i-type dira sa self-learning sa learner's weekly home learning plan. Then sa row number 5, what other support do I need in order to accomplish the expected outputs for the week? So ano ang dugang pa nga support? So anyway, ang inyo mga kabataan tungod kay online class sila, anytime pwede gid sila makapamangkot sa ilang mga maestra sa amon during sa amon nga video conference sa synchronous nga sesyon. Pwede sila makapamangkot, pwede kami maka-explain kung mayara sila mga pamangkot kung nagahimo sila sa mga activity during sa offline meeting or offline activities. So dira para may record sa pag-abot sang time nga kinahanglan may ara na sa ginatawag nga video conference or synchronous learning. So dira mabasihan nila kung ano ang ilang ipamangkot para nga ready na sila kung ano ang ilang mga kinahanglan nga dugang nga explanation gikan sa ilang mga manunudlo. Okay? So sa next part sang ilang learners weekly home learning plan, yara dira sa first column ang time kung anong oras ang ila subject. So ina sample lang na ang ara dira ang ila dira nga second period is Filipino, no? Ang ilang third period is English kag ang fourth period ESP. So inisample lang ni siya. Nakabutang dira sa Lunes o kung day 1, sa first day sang pagkabato nila sa self-learning module, ara dira ang mga task na kinahanglan nila himuon. So Lunes, Martes, Miyerkules, tubtub sa Huwebes. Kay sa Biyernes, submission na sang outputs, downloading sa mga outputs, uploading sa mga worksheets. So dira na kag feedbacking sang ilang mga activity and outputs. So ang actual nga contact time sang mga manunudlo o sang inyong mga estudyante 4 lamang ka oras.
So supposed to be ang dira sa kada adlaw nga ina, blanko ina kay ang dapat nga masulat dira ang inyong mga kabataan kung ano ang ila nga natapos sa sila nga adlaw base didto sa learning task nga ginpakita sa una. Apang dira ginbutang nila nga daan namon bilang giya na lang sa ila agud nga may target sila nga amo gid ang ila dapat nga tapuson sa sina nga adlaw. Okay. So kabay nga nahangpan ninyo ang ginatawag nga Learner's Weekly Home Learning Plan. So padayon ini hasta sa hapon nga schedule. Sa tanan nga subjects ara gid dira nabutang. Okay. Methodologies of online class in Domingo Lacson National High School. Paano bala ang pamaagi sang online class sa Domingo Lacson National High School? Ini bala kaangay man sa iban nga mga eskwelahan, ilabi na gid sa private schools? Siyempre hindi. Tungod kay gina-consider namon ang sitwasyon sang aton mga kabataan kag sa mga ginikanan diri sa public school. So, siyempre, hindi kita makasustainer sa ginatawag na internet connection tungod kay ang online class na require ang internet connection. So, kay limited lang ang internet connection, hindi kita buot silingon na kada adlaw mayara sa ginatawag na video conference or synchronous learning. So, mayara lamang kita sing at least once a week nga video conference via Google Meet. So gani kinanglan ang inyong mga kabataan maka-download na o may aran na sila Google Meet nga app sa ila cellphone o kon sa laptop, kon sa desktop computer. Then padalaan sila sang natawag nga self-learning modules paagi sa Facebook page 1 or 2 days before the inclusive dates. But silingon kon ang self-learning modules para sa masunod nga semana sa Biyernes o kon Sabado i-upload na ina nakon kung sa inyong sa ilang mga teachers sa ilang Facebook group page o kon sa Facebook Messenger. Pero sa akon nga part encourage ko gid nga sa FB group page lang sila ma-download sang mga materials, no, learning materials tungod kay kung sa Messenger nagakatabunan. So kung magdamo na mga messages nagakatabunan ti maayawan sila ka backread, no? Subong man ako kung dila sila masubmit sang ilang mga outputs backread. So mas prefer ko nga ang ilang mga outputs dira lang nila i-upload sa FB group page o kon sa Google Classroom. So may instruction mo na sa ila kung ano ang ila himuon. So may quizzes and outputs shall be sent through Google Classroom. Sa Google Classroom ang ilang quizzes kag outputs agud nga automatic nga pagaskuran ang ilang mga answers. Mga palamangkutanon during sa off-cam discussion, paagi ina sa Facebook Messenger. So pwede mag-chatay kami dira sa designated lang mga oras, no? Sa schedule nga 1 hour lang yun na siya tungod kay may iban pa na sila nga mga subjects nga ulubrahon kag kami man dira lang kami kung ano ang schedule nga ginhatag namon sa ila, dira lang gid sila dapat mag-contact sa ilang mga maestra. So, if possible, kinang hindi mag-contact sa lain nga mga oras tungod kay ang ilang mga maestra may ara man mga obligasyon nga iban. So, agud nga hindi makadisturbo. So, tungod kay ginhatagan sila sang oras, kung ano nga oras nga dapat sila may ara sa natawag nga monitoring, contact time, consultation schedule, so dira
dapat sila maghimo sa natawag nga consultation, magayo sa explanation kag mga palamangkutanon sa ilang mga maestra. So may ara man natawag nga video tutorial and recorded discussion nga malantaw sa YouTube. So i-send ko sa ila ang link sang video tutorial nga malantaw nila sa YouTube o kung dira man sa Facebook group page. Ano bala ang grading system sa new normal kung sa online class? So far, ang Department of Education ang Central Office wala pa sing may na-release nga official nga DepEd order pa nahanungod sa grading system. So, ang old sa gihapon nga grading system ang aton nga pagabasihan, somehow palarihas man lang gyapon ang idea. Ang criteria nga basihan ta the same man lang. Written work and performance task gintingog ko sa 80% kay actually ang written work 40 ang performance task 40. So 80% sila total. Comprising ina sang outputs or portfolio which is 50% sa total nga score. Quizzes paagi sa Google Form 30%. Kag activity worksheets 20%. Kag ang examination 20%. Okay. Paano bala kamo nga mga ginikanan makabulig sa online classes sa inyong mga kabataan? Una-una, maging model kita sa aton mga kabataan, no? So, sometimes iwasan natin siguro ang paglantaw sa TV kung samtang nagkaklase ang mga kabataan, magahimo sing maayo nga mga bagay-bagay nga mangin model kita sa aton mga kabataan. Be a positive model or positive attitude. Hindi naton paghambalon nga temporary lang na, hindi man na magdugay. So hindi ka muda mag-ukot o kung sagi man ka muda kwan kay mabalik man ni gihapon sa face to face sa normal. So hindi amo sina ang aton nga dapat nga mangin panghuna-huna, no? Dapat nga kinahanglan seryoso kag ang support sa aton mga kabataan tungod sining ang bago nga sistema nga aton nga ginasunod, kinahanglan yara kita sa ginatawag nga positive attitude, especially sa online class, no? Positive attitude sa diin ining ginahimo naton is a serious thing, serious nga butang para sa future sa aton kabataan na mapadayon ang ilang nga pagtuon. Amo nang ginatawag gani sa aton nga DepEd Central Office nga Learning Continuity Plan tungod kay ang edukasyon dapat magkapadayon. Hindi siya ang pandemic hindi iya makapauntat sa edukasyon sang aton mga kabataan. So positive attitude kinahanglan nga hindi naton paghambalon nga temporary lang na. So, hindi ka muna magkuan. Sige magay ka muna kaukot, no? Hindi na magpa-load. Sige ka muna ka unay, pwede lang ka muna ka kwan. Lagaw-lagaw lang samtang nagawaka lang inyong mga maestro sa Google Meet. Tapos inyo tuyo suguon kun diin, no? Kung mahimo wala sing intervention during sang online class. Isa pa, constant monitoring. So ang aton mga kabataan nagaka-compute ini sang mga gadget kag ang kisa na isolate naton ini sa ila kwarto, kinahanglan nga monitoron man naton ang ilang ang ila ginaobra, no? Basi kung imbes nga naga-answer da sila sa ilang cellphone kay gali naga-email, no? Na-addict sila sa email, so
ang siga pulaw bugtaw sa email. Pag alaunas kagaho matulog kay naga-email pa. Na-addict sa mga online games. So kailan monitor naton? Or base imbis nga nag-answer dira or nag-chat, abi mo mamangkuton mo, sino nang gina-chat mo da? Si ma'am ni mas si sir ni ma. Ay gali ang iya to nga miga na chika-chika ya or ang iya man to nga online boyfriend. Ang mong iya gina-chika-chika sa iya nga cellphone. So kinahanglan may ara kita sing natawag nga constant monitoring. So usisaon naton kag lantawon gid pirmi ang ilang nga mga aktibidades. No? Hindi naton sila pagpabayaan nga nagpakuribong sa isa kwarto kung sa diin nga lugar tapos aton nang pabayaan kung ano yung ginahimo. Kinahanglan nga monitor man nato. Kumbala nagaubra gid man sila sa ginapaobra sa sang ilang mga manunudlo. Ikatatlo ang natawag na cybersecurity. Ang uso subong ang mga cyberbullying, no? Mga cybercrime, kinanglan nga i-guard nato ng aton mga kabataan batok sining mga cyberbullying, cybercrime. So that is why nga kinanglan naton mag-monitor agud nga ang social media hindi makaguba sa future sang aton mga kabataan. So amo ina ang natawag nga cybersecurity. So ang social media gamiton sa insakto kag hindi gid mag-post sa kung ano-ano nga mga makapalain sa ilang natawag nga integridad. Sunod, no intervention during online class. So kung mahimo hindi anay gid sila pag sugo-suguon, no? Samtang nagaklase, ma-focus gid sila sa ilang pag-eskwela, sa ilang kada subject, sa ilang schedule, halin sa alas 8 hasta alas 9, alas 5 sang hapon. Kinanglan mayara gid sila. Kung ano ang gid paobra sa ila, dapat maobra gid sila. So kung mayara sila natawag nga vacant, so dira pwede naton siguro sila nga malihog sing kadali, no? Hindi man gid siling sa bilog nga especially sa ESP. Sa ESP 2 hours lang na siya actually. Ang sa Aralpan 3 hours nga contact time sa isa ka semana. Ang iban nga subject 4 hours man na. So diri sa online class may ara kita sang flexible time nga kung sa diin may ara ginatawag nga synchronous learning kag asynchronous learning. Ang synchronous buslingon mag-atubangay gid sa video conference ang ilang teachers kag ang asynchronous naman niya paagi lang sa pag-chat sa Facebook Messenger o kon sa Google Classroom. Sunod, seek support and collaborate with school. So kinanglan man from time to time makigangot kita sa aton nga bulutuan sa mga personnel sa aton eskwelahan. Ilabi na gid sa aton principal kung may ara kamo mga palamangkutanon, mga problema nahanungod sa pag-eskwela sa inyong kabataan. Welcome gid namon ang inyo nga mga paino-ino, mga pamalamangkutanon kag kung ano ang inyo pagid nga mabulig para sa ikauswag sa aton mga kabataan sa eskwelahan. So muna siya ang amon man ginapangayo para sa inyo nga mabulig ninyo sa online classes. Kag hindi lamang sa online class kundi sa iban pa man nga learning delivery modality. So kung may ara kamo mga palamangkutanon, hindi lang kamo pagduha sa pagbisita sa eskwelahan, mag-observe lang kita sang natawag nga health protocol kung magkadto kita sa eskwelahan. Kag kung may ara kamo ang mga palamangkutanon, kung may ara kamo mga kinanglan bulig, kag kung may ara kamo ibulig pagid, welcome gid na. Bisan sa subong nga panahon sang aton nga new normal. Okay? And sa katapusan, motivate, communicate, and encourage.
So ang aton mga kabataan aton gid na sila nga i-motivate nga magpadayon nang hindi magkataka, hindi magkaluya. Kung mahimo patulugon sa si temprano agud nga makabugtaw sila sa aga kag mag-communicate, magkigsugilanon sa ila, no? Ano ang mga problema nila, ano ang ila kinahanglan nga support man ninyo kag i-encourage na magpadayon, no? Padayon gid. Kay ang pandemic hindi amo ini ang upang agud nga makapadayon sa pag-eskwela ang aton mga kabataan. Ano bala ang mga kinahanglanon para sa online class? Of course, gadgets, no? Cellphone or tablet, laptop or desktop computer. Ikaduha, internet connection or enough data for video conferencing and for downloading and uploading of outputs and answer in the Google form. So kung mag-answer sila sa Google form, kinahanglan na nila sa data or internet connection. Kung may mga picture nga ginasend, kinahanglan man na nila data. Kung may video, mga short videos nga ginasend sa Messenger, kinahanglan data. So, amo ginaang importante. Kumo kay nag online class ang ginpili sa inyong mga kabataan, kinahanglan aton ini nga providan. Okay? Sunod ang apps installed sa gadget sa inyong mga kabataan, Google Classroom. Kaya mo naman lang gid ini ang mas nahapusan nila. Mas hapos, Facebook Messenger, Facebook, siyempre ara na nangadaan sila. MS Office, especially ang Microsoft Word. Sa MS Office, importante Microsoft Word kag MS PowerPoint. And PDF Reader. Kaya ang ilang self-learning module naka PDF format, so ma-download sila sa PDF Reader. Isa ka example sa PDF Reader amo na ang Adobe Acrobat Reader. Siyempre, hindi naman kalipatan ang notebook kag ballpen. Siyempre, diri sa math, may ara ini diri sang solbanay, no? So, hindi man lang sila nga ma-solve lang sang manumano sa cellphone o sa laptop. Kinahanglanon gyapon ang ballpen kag papel. So, may ara sila notebook kag ballpen. Ano bala ang dapat himuon kag hindi himuon during sa online class? Una-una dapat i-introduce sa inyong mga kabataan ang ilang kaugalingon pag sa ilang mga classmate. Okay? Mag-login sa online system before mag-start ang online class. So, if possible, 5 to 10 minutes before the time, kinahanglan makalagin na sila, especially sa Google Meet. Do read the self-learning module and answer the required activities. So, kinahanglan nga mag-answer sila sa self-learning module ag sa mga require sa ilang mga activities. And do communicate constantly to your teachers during your designated schedule. So, kinahanglan sa na-designate lang ang schedule kamo mag-communicate sa inyong mga manunodlo. Respect your classmates. Do respect your classmates. So, respetuhon tang atong mga classmates. So, beware sa mga kung ano-ano dira nga mga chat sa group messenger, sa group chat. So, bisa may ara dira mga trash talk na nga hindi naman nami. So, avoid tagid na siya. Number 6, do embrace the flexibility of your online classroom. So, flexible ta di sa online classroom ta. Kung ano ang mga dapat ni mga pagbag-o, dapat maka-adaptable. No?
Then, don't blame a late assignment on technical problems and out of data. Kasi mangin amo na himo ta rason, sir, wala ko kapas sang assignment kay waay ko load. Guba akong cellphone nalubat kupag ko kagina. Sige, so hindi amo na siya. Okay? Don't ignore the additional resources. So kung ano ang hindi mag-stick sa kung ano lang ang gina-upload sa teachers. So pwede ka mo ka-search, especially kay with internet connection, open ang tanan nga resources kung makabulig ini sa inyo nga leksyon. Sunod, don't think you need to go it alone. Hindi magpinsar nga wala kada classmate, hindi ka ka-collaborate. Suluhon mo lang kung ano da ang mga problema. May ara ka classmate nga pwede man makabulig sa imo nga pag-answers, no? Pwede ka mo gyapon ka chatay sa imo classmate, makaulo istorya man sang usual nyo nga ginaistoryahan, especially sa inyong klase. So pwede gyapon na siya mahimo, no? Magtudloanay ka mo kung ano ang process, especially sa math, ano ang process so para pagkuha sang answer. Next, don't be afraid to speak up. Especially sa video conference, no? Don't be afraid to speak up. Hambal gid kung ano ang gusto mo ipabutyag, may ara ka gusto i-explain. Kung may, for example, may ara nga namit lang ang teachers nga daw hindi ka comfortably, you have to speak up. Okay? Excuse me. And don't make indecent posts in the social media, especially the account where your FB group page is found. You are a student, an online student, therefore your acts on social media shall be guarded. So, gina-discourage ko gid ang pag-post sa kung ano-ano nga mga status dira sa Facebook, especially sa akong account, sa Oliver Ababang account. Ang iban sa inyo da mga profile pic, mga naka-spaghetti strap, or basi nakita din niya ang mga nakatupis lang, no? Kitaon ang mga pusod sa inyong mga profile picture o kung ano-ano. So, ginabawal gid ina, no? Mga indecent posts, kung ano-ano nga mga status, especially ng example ba sa ginahimo na sang Negros versus Panay nga mga post dira sa Facebook. So, hindi gid, no? Okay. So, bawal gid. So, if possible, ipaiway taanay ang pag-post, especially nga online class kamo. So, meaning ang social media gamiton taanay sa pag-eskwela, hindi sa yampak-yampak kag labay-labay nga mga pag-post. Okay. So, kung may mga status kamo dira, status niya mga positive, mga encouragement, inspirational, hindi yang makaguba sa relasyon, mga bullying, pangbully sa iban nga mga estudyante, mga classmates, schoolmates, o kung ilabi na gid kung against sa inyong mga teachers, no? Kung mayara ka mo gusto ipabutyag sa inyo against sa inyo teacher, kung kay mayara something wrong, welcome gid kamo sa amon nga principal. Dito kamo sa principal reklamo diretso. May ara na da siya yang FB account man, kung may ara kamo questions, kung uncomfortable kamo sa kung ano nga mga bagay-bagay nga during sa klase, dito kamo ya diretso sa principal. Hindi mag-post sa social media. Okay? I hope nga nag-intindihan na kita dira. Okay, ano ang himuon during sa video conference? Sa nachiling ko na, log in 5 to 10 minutes before the time. Then, turn off the microphone and turn on the video. Last time, sa Action Research,
ang video gina-pa-off lang. Pero this time, kinahanglan naka-on ang video para nga may tawo, may estudyante nga istoryahon ang maestra. Especially ako ma-require gid ko na kinahanglan naka-on ang video. Pero ang microphone i-off kay siyempre kung ano daw mga background noises para man nga hindi maka-distract sa proceedings sang klase. Hindi bala mag-agaw sa discussion sang maestra o hindi mag-agaw sa akon daw nga discussion ang mga panukturao kag mga panaghusang ido o nga singgitanan sa inyong tupad balay. Especially nga ang aton nga microphone wala sang natawag nga noise cancelling. Kung mahimo may ara kita headset, no? Ang aton mga kabataan may headset nga iya kaugalingon para nga hindi makadisturbo man sa palibot ang tingog sang teacher samtang discuss. So turn off the microphone, turn on the video. Use the chat box for questions. So sa Google Meet may chat box dira. Familiar naman na sila. Familiar naman kamo mga estudyante sa chat box sa Google Meet. So amo na ang gamiton kung may mga questions. Only greetings, questions, and discussion related to the lesson are allowed to be written in the chat box or in any comment section. So, hindi pwede yung mga lulabutaw dra no, sa chat box. So, paiwag. Kung gusto ko mo yan nga magyaga-yaga, magluyamuhat sa inyong mga classmate, dito sa inyo yung private man nga GC. Hindi sa chat box, hindi sa comment section sa aton nga FB group page, hindi man sa comment section sa YouTube channel. Okay? So, kinahanglan ang inyong mga comment related sa lessons, related sa discussion. And number 5, always say permission to speak, ma'am, or permission to speak, sir. Kung may ara ka mo gusto nga ipamangkot, may ara ka mo gusto i-clear out nga point, o kung gusto nyo nga mag-explain. Okay, so always say permission to speak. And then pag mag-i-recognize ka mo sa inyong teacher, pag-recognize nyo, that's the time nga i-turn on nyo. Anyway, pag sambal nga permission to speak siya, na-turn on na inyong mic. Okay, kung may ara gid nga i-clear out. Kaya ang Google Meet, wala ya pareha sa Zoom nga may ara sang raise hand nga button. So, wala siya. So, amo lang na yang himuon. Kung gusto maghambal, mahambal ang na permission to speak, sir, para nga, or permission to speak, ma'am, para ma-recognize, and that's the time na mag-start sa paghambal. Kung may naghahambal, please do not butt in or interrupt. Do not interrupt when someone is or somebody is speaking. So, hindi mag-interrupt. Okay? Focus on the speaker and not on your surroundings. Dito lang sa speaker focus. Naka-video on man ang speaker. So, dito sa itsura, kag sa baba sa speaker, focus. Hindi sa inyo, palibot. Then, ask permission when you leave and switch off your video. So, ask permission, sir. Me, I leave the conference. Kay I have a personal necessity o kung may importante lang, no? So, ma-ask permission kung magbiya sa video conference. But be sure, kung magbalik ka, i-turn on mo ang imo nga video. Kaya basi ma-mark absent ka. Then, observe proper dress code and proper decorum. Ang importante gini, during sa aton nga video conference, ma-proper dress code lang gid kita, no? Ma-wear kita sang proper attire. Di naman kita mag-require gid sang uniform, but ang dress code nga ginatawag inang presentable, no? Well-groomed, well-dressed well-dressed kamo nga mga kabataan, kamo nga mga estudyante. Kinahanglan nakailis sang insakto nga pwede mo bala panglagaw sa eskwelahan, no? Halimbawa kadto sa eskwelahan na bawal taman ang sleeveless. Kung may ada collar,
mas maayo pagid kung ang shirt ta may collar or ang blouse may collar. Sige. Kung may white, mas tami man kung may white. Pero kung wala, basta formal lang. Formal attire. And observe proper decorum. Nga daw ara lang gid pala kita sa classroom. Magsi nga may I go out sir kung sa face to face mama may I go out sir. Sir, excuse me sir. Ano sing natawag nga proper decorum. Ang attitude inside the classroom kung ano ang gina-require amo man na ang aton nga i-display during sa online class. Okay? And then your gadgets must be fully charged. Kay base in the middle of the conference nagulpi kada shut off kay na nalubat. So kinahanglan before mag-start ang online class, ang video conference, naka full charge ang gadgets, ang cellphone, ang laptop. Okay? What should you do during the offline activities? Kung offline activities naman, kinahanglan you have to do your activities in the allotted time given to you in your schedule. So, kung may ka mo na schedule na tawag na consultation schedule. Do not multitask. Obra ka sa English, obra ka man sa math. Siyempre, hindi na namon ma-monitor. Kung ano dang imo gina obra, nag-chat ka sa akon, nag-chat ka man sa English, nagdubli-dubli. So, do not multitask. Kung ina nga oras para sa math, math lang ang obraha. Kung ina nga oras para sa English, English lang ang obraha. Hindi pag samua ang inyo nga ulubrahon para hindi man kamo makapoy. Okay? Sige. Communicate with your teacher during the day when you are scheduled for monitoring and assistance. Okay? Then, always be guided with your learners' weekly home learning plan. So, dira sa learners' weekly home learning plan, ara na ang inyo guide kung ano ang inyo himuon for the day in a week. Okay, so madamo gid nga salamat sang inyong nga pagpamati kag sang inyong panahon kabay nga handa na kita sa pagbukas sang klase sa Oktubre 5. Pagsaliwat, maayong adlaw kag sulong sama-sama sa pagsulong ng edukalidad sa Department of Education diri sa Domingo Lacson National High School. Sa liwat, ini ang inyo kubos nga alagad, Mr. Oliver Tukiro Ababa, ang section counselor or advisor sang inyo estudyante sa grade 10 Diamond for school year 2020-2021 online classes. Madamo gid nga salamat kag mayong adlaw sa inyong tanan.